So ngayon, Tapon pa. pwede mo ba i-share kung magkano kinikita ni Boss Big? Annually. Annually na lang. Tara. Yung pinakita ko, Boss Jello, isang racket ko, A. Tapos yung B, ito. So, continue workings pa rin progress. So ayan mga boss, kamusta kayo? Bagong episode na naman to. So ngayon kasama natin si Boss Vince. Yan. Kasama natin ngayon si Boss Jello. Ayan. So si Boss Vince ang nag-business ng streetwear, tama ba? So napakalaki na. Nakikita nyo naman yung paligid natin. Puro damit yan, puro streetwear yan. So ngayon, tatanungin natin si Vince. Before siya mag-business at before siya mapunta sa Canada. Ano bang story ni Boss Vince? Ayun nga, taga Malate, Manila tayo, which is Liberisa, Arroyo High School to Samson College. Graduate naman ng college si Boss. Graduate ako sa college. Automotive, Automotive ang 2 years. Kasi nga kailangan Course mo. dito yun pag pumunta ka sa Canada. Yung family mo, kamusta ang family mo sa Pilipinas? Paano ka nila na-motivate na mapunta dito? Nauna yung father ko dito sa Canada. So, kaya ako nag-aaral ng ganun, 2 years course. So, legit automotive. Kasi nga hindi man nga daw dito. Yung airpod ko nagpaaral sa akin ng mekaniko. So yung course na yun is yun yung target nyo para makapunta dito. Para mas mabilis yung proseso. So sa Pilipinas, boss, ano ba yung mga nagnegosyo ka na ba doon? Nag-business ka na ba? Ano ba yung mga venture mo sa Pilipinas? Nag-work ka din ba doon? I think nag-waiter ako sa Max. Sa Max, yun. Nag-waiter ako dyan. So yun yung work experience mo? Meron pa bang iba? Meron pa iba. So yun yung mga ginagawa mo before? Nag-waiter ka? Nag-waiter, tapos yun nga yung di ko lang nakalimutan. Parang sabihin natin sorter yun. Pero parang ganun na rin. Yun nga, hindi kami tumatagal doon ng matagal kasi nga pagkasama ko yung mga tropa ko mga takatambay kayo. college. Ang ginagawa kasi namin, para kami mga bata, kumbaga nakikita kami sa camera, nagbabasa kami na nagdadala kami na yung maliliit na water gun. Water gun, no? Oo, so nahuli kami, so 3 kami, yung isa naman. Sa company mismo? Sa company, kumbaga 3 kami, yung isa naman, kumbaga lahat ng lakad ko kasama ko to, like OJT, experience ko kasama ko sa inom. Trip kasi namin, kumbaga binubuli namin yung isa. Ito naman kasing isa, parang pinaplastic kami para kumbaga hindi yung magbe-break time. Tapos parang nagpapasikat doon, kumbaga kami binubuli na. Baga nagpapalakas siya sa boss nyo. Pero trip lang namin 3, kaya hindi kami tumatagal kasi nga ang dami namin pinagsamahan ng mga yan. Kumbaga napaka-the best. Graduate ka na nung nag-work ka na? Or di ka pa graduate? Hindi pa ako graduate nun. So while studying, nag-work ka? Ganon? Nag-work ako nun. Nag-work ako sa Max. So may hassle pa rin, no? Kasi nag-student. May hassle pa rin, pero mainly by experience. I think yung lolo ko kasi talaga, may tindahan kami doon sa Malate, Manila. So, siya nagtuturo sa akin kung paano yung mga strategy, tactics, kung paano mo entertain yung customer. Siya nagturo sa akin sa tindahan lang yun na maliit. So parang yung tindahan na yun yung naging learning mo, pati ground mo sa marketing. Sa nanay ko, nagtinda rin yung nanay ko. So may tindahan din kami. So same method lang din naman. Paano kausapin yung buyer, kung paano yung presentation, yung quality, yung didinisan mo yung product. May mga ganong agenda. So natuto ka dun sa tindahan nyo ng marketing strategy, profiling, kung paano mo kilalanin yung mga binebentahan nyo. Parang kasi ganito like hindi ko makakalimutan yung parang kada open namin dati sa tindahan, parang ginagawa ng lolo ko, may dalang basahan yun. Papakitang gilas yun sa mga buyer. Para ma-attract, parang okay to para malinis to Ganun yung mga method niya Kaya, galing ng lolo mo din mahusay kasi nga may experience rin siya. Kumbaga, nung kapanahonan niya from 70s to 80s, syempre pag mga matatanda, diba, minsan nagte-trading yan At malapit rin ako sa mga matatanda kasi may pasuga lang kami. Kumbaga may tong eat. So, ako yung nagluluto doon. Tapos ako yung nag-aayos, ako yung tumatawag sa mga player. Tapos syempre tong yun Ngayon na. So, madiskarte ka talaga ng bata. Kumbaga, anong taong ka? Anong taong ka? Bata pa ako nun, tol. Siguro 18 years old. 8 to 18 years old. Kasi kami, sa Malate kami. So, normal na doon yung, pibenta ng bibingka.
elementary days, Oo. bibingka tapos basura. 5 pesos rin yun eh. Oo. Isipin mo yung sa lugar namin, ang dami nun. So kung makakuha kami ng 10, meron kaming 50. Yung 50, malaki na yun. Grabe, nako-compute mo na agad yung kita mo. Pero syempre, marami Wala, kami, madiskarte ka tatlo talaga, kami. Kumbaga tatlo kami, maghahati-hati kami doon. So naalala ko si Jonalyn, tapos yung isa yung kapatid, yung pinsan ko si JR. Kasi doon sa Liberisa, Oo. pababa yung bahay doon, so ginagawa namin doon. Para kaming pagkontrata, kumbaga, Oo. ang labanan kasi sa kontrata diyan, pag magtatapon ka ng basura, kailangan maaga ka. Oo, ganoon. Kumbaga sabi ko sa sabi ko, wala, maaga siguro tayo. Bata pa kami, pre. Grabe, no? Good one. Bata ka pa lang talaga. Na-apply mo na yung pagiging businessman mo in the future. Pero hindi mo na-expect na ganun. Yung na-adapt mo yung mga natutunan mo ng bata pa. After nun, nung siyempre napunta ka na ng Canada, ano yung una mong naging work mo dito sa Canada? Yung work Ilang taong ka nung nagpunta ka dito? 20, 19, 21. Parang ganong age. So ano mga first work mo? First work ko noon. Struggle mo noon. Siyempre, ang daming adjustments noon kasi Rami. bago pa lang, ibang bansa na naman to. Maraming struggle. Siyempre, yun nga, paglapag namin dito, iniikot kami ng tatay ko. Siyempre, gano'n naman talaga yung method dito paglapag. Gala mo na. Tapos ayun, siyempre, mahilig tayo sa computation eh. Kumbaga, tina-times natin yan eh. Ang first work ko, yung sa flooring. Kumbaga, ako doon parang helper. Taga-baklas kami na ng sahig. Anong feeling nung time na yun na siyempre nag-work ka na, parang dati nag-i-enjoy ka lang sa buhay na sa Pilipinas. Masaya. Pagdating mo dito, Masaya. ganun yung mga work mo, mahirap. Masaya, ano yung feeling mo? para sa akin masaya kasi nga syempre dolyar. Oo. Dahil sahod no, yung sa sahod. Yung sahod, kumbaga okay, siguro mabigayan ng $14 yata o $12. Pero masaya na kami nun eh. Talagang ipon lang. So bilang bata, na at least siguro matured ka na nung time na nun, pero yung first salary mo yun, di ba, na dito sa Canada. Oo, kasi yun. Pag kumikita ka na ng pera, di mo ba naisip na mag-aral ulit or kasi bata ka pa lang nung time na yun eh. Siguro siguro pagdating sa pag-aaral, nag-high school ako dito dyan sa Heart Lake. So kailangan ko mag-switch sa Phil-Adult high school kasi nga yung age ko matanda na ako, no. Hindi ko na nagustuhan mag-aaral kasi nga nagtrabaho parang sa isip ko na parang sumasahod na ako ng ganito, parang nawala sa isip ko. Syempre panganay rin ako, 'di ba? Pero high school ako dito, experience ko naman kasi naninigarilyo ako. Yung mga classmate ko hindi pwede bumili yan ng Yossi. So ikaw yung parang nagiging way na. Kumbaga $1 each. So nagbebenta ko. Nagbebenta ako, pre, high school. Kasi bakit ako nagbebenta? Naalala ko ba yung teacher ko, nahuli ako. Kasi nga, yun. Pagdating sa high school, pre, kumbaga hindi sila pwede bumili. Yeah. Yung chewing ko nagbibigay sa akin ng BB brand. Isang rim yun. Nagawa ko, $1 each. Ilang piraso yun? 25 pieces. Kumbaga, Galing ka din talaga yun. 50 pieces. Sabi mo 50 pieces, na gumagawa ng $45. Sa high school ako doon. Kumbaga, pinapaikot ko yung Ganun lang, tol. Kumbaga, sabi ko nga, pag lumapag nga ako dito, gagawa tayo ng diskarte. So talagang nung bata ka, na-apply mo pa rin talaga dito sa Canada yung pagiging madiskarte mo, no? Diskarte lang, tol, talaga. Kahit tatanungin kita, ano mas mahalaga? Diploma o diskarte? pagdating sa akin, ang mahalaga, parehas mahalaga eh. Siyempre mahalaga rin pag may diploma. Siyempre unang-una mahalaga pag nakatapos ka eh. Oo, tama. So yung diskarte na yan, depende yan sa tao, no? So mas maganda pa rin talaga na may diploma kasi unang-una, kumbaga magagamit mo in the future, like mabilis ka makahanap ng trabaho. Then sasabayan mo na lang ng sabayan mo diskarte. ng diskarte. Yung diskarte kasi depende nga sa tao yan, no? Kung magi-click, depende sa diskarte mo kasi may mga taong pinipili yung diskarte tapos yung pag na-frustrate na, hindi na tinutuloy. So, siguro, kailangan i-equal natin. Diskarte at diploma. Parehas lang. So, after nung work na yun, may mga iba ka pang trabaho. Ano ba yung mga di mo makakalimutang struggle mo dito sa Canada na talagang naisip mo na bang umuwi? Yung mga ganong moment na naisip mo dati? Ito, walang yun nga masasabi ko, siguro swerte ako kasi nga, yung tatay ko nandyan. So, yung struggles, hindi ko masyadong kasi nga, yung airpod ko, kumbaga, nakasuporte. Pagdating sa bills, siyempre naghahanap rin ako ng trabaho, pero hindi ko naman talaga 100% na natikman yung literal na struggle. Kasi nga, pumunta kami dito, landed PR na kami.
So yung dinanas ba kasi kumbaga nandiyan na eh. Oo. Tutulugan mo, pagkain, mobility. So yun yung masasabi ko, kumbaga yun yung swerte ko. Kaya yung struggle, saktong struggle lang. Kailan ka nag-start mag-business? Yung business ko dito tol sa Canada, naalala mo nung kailan ba tayo nagsama-sama nun? 2018, 19. 2018-19. So 2018-19, magkakasama tayo ng dati pre. Ayan sila Boss Kian, Oo. sila Boss Jan. So siguro 2019 ako hindi 2018 to 2019, gumagawa na ako ng diskarte nun. Ano mga diskarte naman? Sombrero. Doon ako nag-start kasi nga sa Pilipinas ang dami kong tropa, diba? Oo. Tapos ngayon ang nangyari niyan, yung mga mamahalin na sombrero, napapaikot namin yung kumbaga na parang syempre first time ko yun magbenta. Parang sinabi ko, $5 lang to ah. Ba't nabebenta ng 200, 300? Kaya doon ako nagkaroon na. Sabi ko, okay to. Magandang sideline to ah. So ayun, nag-start ako doon. May nakausap ako taga-Ajax yata. Doon nag-start to lahat eh. So may kausap ako taga-Ajax, matanda. I think 2018, 2019 to. Nabenta ko ng 4,500 yun. 4,500. Oo, 500, 2018, 2019. Yung 4,500, malaking pera na yun. Oo. Pre. Aside from that, nagtatrabaho na ako nun yata sa Amazon. Oo, nag-work ka din sa Amazon. Nag-work na ako sa Amazon nun. Kasama ko sila boss dyan, yung mga nakainuman natin. So ayun, nag-OT ako nun, kumbaga gumagawa ng diskarte. Pero hindi alam ng mga tropa ko nun. Oo. Na dumidiskarte ako. Hindi nila alam kumbaga, kumbaga dire-diretso lang kami sa inuman. Kumbaga inuman lang kami. Tapos, nung 2022, nung pandemic, parang doon ako naglaylo-laylo nun eh. So, nung pandemic, masasabi mong Malakas to. malaking tulong sa yung pandemic. Malaki. Kasi Laki. yung iba talagang Online eh. struggle ng ng Business. pandemic, yung business Oo. nagko-close, nahirapan. Pero Oo. ikaw nung time na yun, Swerte tol. Talagang yun yung naging- malakas yung malakas siya kasi nga unang-una online selling live. So ibig sabihin physically hindi pumupunta yung mga tao kasi nga natatakot. So sa amin naman mas okay yung kasi nga yung mga tao bumibili through online. So nagtataka sabi ko parang di naubusan to ng pera yung mga tao na to. Ayun yung pinakamalakas na kinita namin siguro. Sa Pilipinas kumikita ako ng mga kalahating milyon. oh, laki na. Malaki tol kasi yung isang tropa natin, yung kabarad si Boss, Oo. si Boss G. Oo. Naipagpalitan ako doon ng cash. 'Di ba may business rin 'yon. Oo, So mga- kami nagpapalitan kami nung ganun kalakas yung nung pandemic. Pandemic pala talaga. Malakas. So may isip mo talaga may pera yung mga tao nung pandemic. Ang dami tol, sombrero sabi. So yung isang rave ko noon 100k pesos. Sa online ka lang dati before? Online, oo. More on online. Lumaki yung parang 4-5 napaikot ko yun na paghulong ko. So hanggang sa 10k, 15k deal ko kada punta ko sa mga event lagi ako madalang Dollars. cash. Oo. Grabe. Doon ako na kumbaga pag may event dito dadala akong cash nun. Sama ko yung tropa ko. Kumbaga 100 pieces o ito 2,000. Benta ko ng 5k, 6k as pag ganun yung strategy ko Grabe, nun. ang galing mo. Ganun tol, kumbaga same method lang din. Pag sa kunyari line of credit ko hanggang sa lumaki, kumbaga sa tropa from Europe ngayon may tropa dito sa Pinas maghanap. Connection, no? Connection lang. Kumbaga pinapaikot ko lang to. Kumbaga benta sa akin na ito 100,000. Tapos ang benta ko naman dito sa kabila 300,000. Ngayon sabihin ko, ako pare, pahingin yung down payment mo. Pahingin 100,000 tapos bigay ko dito. Tapos sasabihin natin, ship ko na yan boss punta dito. Ngayon Galing. paglapag, okay na. So lahat ng mga experience mo na yun, natutunan mo din nung bata ka, na-apply mo nung hanggang ngayon, tapos bigla kang nagnegosyo. Before yan, siyempre, before ka umabot sa ganyan, ano yung pinakamahirap na part nung pagnenegosyo, nung time na yun? Wala, siguro pinakamahirap yung method kung paano yung mabilis na procedure, paano yung execution, like Transaction. yung transaction kasi kailangan yung payment, yung detail shipping fee. Ayun yung mahirap nun eh. Pero after that, naging basic na lang kasi nga dumami yung connection, dumami yung tropa natin. Pero guys, ayun nga sa dun sa problema nun, like same method rin, nag-try rin ako sa used clothes, sa Ukay. So tatlo kami doon. Wala rin nangyari, hindi nag-click. 2023 malaking ko kasi yung coaching in-invest ko wala nasira. Tapos yun nga yung mga crypto, yung mining, wala rin. Tapos yung nag-franchise ako, kumuha ng Korean sandwich na wala rin, pero hindi na asikaso. Tapos bumili akong Axie. Ayan si Boss G.
Boss Gerard, tinanong ko rin yan eh. Bumili ako siguro kuha ko nasa 150,000. Wala rin yun tol, kumbaga wala. Kumbaga lahat ng mga Aso tol, ang dami kong pinagagawa noon. Kasi ano eh, sabi ko kasi yung budget noon, kumbaga ano ako noon, mainit-init daw kasi nga ang dami kong naipon ng pandemic. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, shit, sabi ko paano to, kumbaga ano lahat eh. Bang! Pero di ba, nagbi-business ka na ng ng ganito, ng mga streetwear before Oo. ka mag-business ng mga ibang bagay, di ba? So bakit mo pa naisip magnegosyo ng iba na hindi mo naman na sanay na parang magba-back to zero pa ulit na araw? Like yung mga food business, yung trinay mga ko. ibang crypto. Bakit? Ano yung naisip mo nung time? Kasi nung time na yun tol, sabi ko kasi meron akong budget noon. So ibig Oo. sabihin, full time ako sa Amazon noon. Kumikita ako plus additional sa live selling ko sa Oo. Pilipinas. In short, maluwag tayo sa pera noon, Oo. nung araw na yun. So ngayon, ang naging issue nga, masyado akong mainit. So kumbaga, hindi ako natatakot matalo kasi nga, kaya kong yung natalo ko dito sa Plan B, kaya kong kunin. So doon lang nagkalabo-labo nung umuwi ako kasi nga ang dami kong binuksan na So magkano yung nalugi mo nung time na yun? Roughly? Marami tol. Siguro kung i-all ko, mga nasa 2.5 yun. Isipin mo yung aso, yung binili namin na bully si Claudia, wala na rin yun. Kumbaga naging askal na lang. Hindi na na-maintenance lahat, yung Korean, lahat-lahat, yung gamit na wala tol. So ngayon, ano na-realize mo nung ginawa mo yun? Kasi siyempre napakahirap. Na-realize ko sa sarili ko na yun nga, ano kasi ako, hindi kasi ako takot sumugal, no? Kunyari makita ako ito isang bagay, so on the spot, execution. So tingin ko yun sa part of business naman talaga. Kasi nga gusto mo rin mag-venture sa para mahasa yung capacity mo pagdating sa business. Mga knowledge na lang. Yung knowledge. Gusto ko ganun eh. Kumbaga matutunan yung isang bagay. Tulad last 2023, no? Dapa tayo niyan. Swerte rin tayo kasi nga may mga investment tayo like yung RRSP, yung mga online. So pwede natin ugutin yan. So paano ka bumangon? Paano ka bumawi nung time na yun, 2023? Ano yung unang mong step nung time na yun? Step, siguro sabi ko, tinanggap natin yan. Siyempre, frustrated Move tayo. forward. Move forward. Frustrated. Hindi pa rin mawawala frustration natin to kasi may pera pa rin yun. So ngayon, ginamit ko na lang yung naging experience ko nung umuwi kami sa Pilipinas. Hawak ko lahat ng lahat ng files pagdating sa operation. So ginawa ko, in-execute ko na lang mag-isa. So ginawa ko, nag-invest ako sa mga tao, yung mga pwede kong kausapin. Kunyari, invest ka sa mobility, invest ka sa pagkain. Yung mga tao in the future, kumbaga i-continue mo yung ginawa mo. Pero kahit sabihin mong talo ka, mag-ano ka pa rin, invest ka pa rin ng oras, pera, knowledge sa tutulong sa in the future. Nakausap tayong tao, hindi ko lang babanggit yung pangalan. So tinulungan ako noon, so lahat ng proseso ang galing, smooth. Swerte rin ako kasi nga syempre yung tiwala ng tao. Sabi ko, tangina, hindi tayo pwede na ito. So ginawa ko, nag-isip ako na ibang paraan. Kumbaga lahat ng mga ginagawa ko dati, kinontinue ko pa rin. So hanggang sa nakabenta rin ako ng isang container, no? Mag-isa ko yun sa Pilipinas. Ayun yung tumulong sa atin. So yun nga, swerte. Nagawa ko mag-isa yun, mabilis, smooth. So hanggang dun na, yun, napasok ko na yun. So sa Africa. So Africa yung more on shipping ng mga product mo? Mostly ang umorder sa amin dito, they all from Africa, like Ghana, sa Tema, sa mostly kasi 80% ng used clothes pupunta ng Africa. 20% sa Asia. Like Philippines, Korea, so kalat China. talaga siya yung Pinamalaki sa Africa. Kaya sabi ko, siguro kailangan i-switch ko yung marketing namin dun. Kasi una-una, less problem. Kumbaga, sasampa lang sa barko yan. Pagdating ng processing na ito sa Africa, hindi ko na kailangan problema. Diyan yung kliyente na. So kailangan nag-start pala karoon ng ganito kalaking warehouse? Dito tol, actually, ang may-ari nito, si Mr. Pram. So, ang trabaho natin dito, para tayong contractor, no? So, ibig sabihin, when it comes to sales, tapos shipping, etc., dating sa labas, loob, kumbaga, nag-connect tayo. Kumbaga, itong isa, kaya tabigyan ng kliyente sa containers. Ang kailangan mo na lang, gumawa ka ng produkto, wag mo na kailangan problemahin pagdating sa tracking tsaka sa shipping. Doon na yun. So ano yung mga naging adjustment mo? Kasi siyempre may mga worker ka na, may mga employee ka na. Paano ba ina-handle ni Mas Vince yun? Siguro, when it comes to handle, ang handle ko lang naman dito,
gumawa ng pera. Oo. Tapos i-ship, tapos turuan kung paano gumawa ng sistema. Kasi dito sa warehouse, kumbaga dito maraming klase ng ng sistema. May kumukuha ng container. Oo. Meron rin akong share doon. May kumukuha ng bale. Sabi mo branded, meron rin akong part dyan. So, may kukuha ng kunyari, sports bra. Ako gumawa ng method na yun. So ito, parang ako yung gumawa dito ng design kung paano kikita ng short pera. out nyo talaga yung mga produkto, kung ano yung mga kailangan. Kumbaga all in tayo doon. Kumbaga, nasa kamay na natin lahat na yung shipping, kliyente, advertising, everything. So ngayon, ano yung masasabi mo sa sarili mo dati? Before, ano yung pinagsisihan mo? Ano yung mga... Siguro wala akong pagsisisihan eh. Kasi unang-una, mas sabi ko nga sa iba, tulad nga sabi ko nga sa dati, nagkakwentuhan tayo, sabi ko parang mas okay pa to Kasi nga, natutunan ko yung tamang proseso step by step. Natutunan ko yung tama. So dati kasi mainit ako, may puhunan ako. Baga tira pasok ako Wala akong pakialam kahit matalo. Pero ngayon yung natalo ako dun, ginagawa ko. Kumbaga, inaral ko one by one. Ngayon, kumbaga, kalkulado ko ngayon kung may mangyaring bagay. Alam ko kung paano yung stability. Manage mo na siya. Kaya ko stability, kunyari, pagdating sa sales. Stability ko, kumbaga, balance. same method, A to Z. Pag ito wala si A, si B, si... Kumbaga, planted yung mga galaw na yun. May mga option ka pang... May mga option ako. Kaya doon ko sinasabi sa inyo, nag-invest ako ng araw, pera, kausap, last 2023. So ngayon, sabi ko nakakabuo ko ng kapital kahit pa paano, no? So, more on push business pa rin ako. So ngayon, pwede mo ba i-share kung magkano kinikita ni Boss Bin? Annually. Annually na lang. Hindi naman Hindi na. Kahit roughly lang. Yung last month, hindi ko pa itao na lang kay Boss Jello, pero hindi ko yan. Ito, last January. Last month lang yan. Sa isang platforms pa lang to. Grabe. So, yung sales ko dito sa warehouse, iniipon ko lang yan. So, ngayon gagawin ko niya. Kunyari, meron tayong share, 10,000, 20,000. Ngayon gagawin ko dyan, instead na kumuha ako ng pera, i-convert ko yan. Gagawin ko, kukuha lang ako ng design. So, ngayon, ibebenta ko ng doble yan. Mag-invest mo ulit. Invest ko ulit. Mas malaki yung par. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, stability yung kumbaga may external tayong ginagawa. Tapos may internal tayo. Kumbaga, pag may problema sa external, tatawagan ko to, kailangan ko ng pera. Yung pinakita ko, Boss Jello, isang racket ko, A. Tapos yung B, ito. So, continue working pa rin progress. Pag meron pang mga... Marami. Kumbaga, kalat-kalat. Kumbaga, kalat. Passive income. More on talaga, asset. Kumbaga, ako broke ako Kumbaga, broke ako. Ang may pera yung yung business ko, wala akong pera pa rin. Ako zero ako kasi doon lahat napupunta yun sa business. Ilang taon na si Vince? Ilang taon ka na? 28 na ako. 28 ka pa lang, napakabata ko pa lang, di ba? Tapos tamo naman yung business niya, napakalaki na, may mga employee na rin siya. Pero ngayon, 28 years old ka pa lang, ano masasabi mo sa mga kaedad mo or mas bata pa sa'yo na masishare mo sa kanila para kung sakaling gusto nila magnegosyo din or mapapayo mo sa kanila? Ako, magiging payo ko sa inyo, pili kayo ng circle na tama, unang-una yan. Kasi nga dito, siyempre sabi, may mga circle kami dito pero never akong pumapasok sa hype kasi nga puro away. Kumbaga kung sumama ka sa 5 mga pang-anim ka, ganun. So right people, right mindset. Oo, kasi may grupo kasi na parang yung habol lang, hype, kumbaga show off. Meron namang grupo na talagang brick by brick, kumbaga alam mo yun, talagang tuturuan ka ng tamang knowledge. Kasi may mga tao na magbibigay lang ng knowledge sa inyo pero hindi nila kukwento ano talaga yung totoong istorya. Ano masasabi mo sa mga kaedad mo na nag-struggle ngayon, na nahihirapan sa buhay? Siguro tol, sa tingin ko. Kasi napakabata mo pa, ang dami mo na natutunan. Siguro doon nga, sabi ko kasi parang sa in short, pag na yung utak ko, baga immune na pagdating sa problema, lahat naranasan ko. So, ang mapapayo ko sa inyo, kung may mga ginagawa kayong bagay like business or anything problema, huwag kayo panginaan kasi nga, sabi ko nga lagi, kompleto yung katawan niya Isipin nyo, reklamo kayo. Yung iba. Yung iba, mga nakaupo lang Ito lang yung pa, samantalang ito, may kompleto, kaya mong magbuhat,
kaya magbisyo. So, dire-diretso lang. So, gawin mo motivation yung ibang taong nahirapan Gawin yung din. motivation yun. Kumbaga, gawin yung motivation na syempre, tiwala sa Diyos. Kailangan na Tama. kasi kailangan syempre i-credit mo sa kanya lahat. Kaya nga ako sabi ko nga lahat ng ginagawa ko, credits ko sa kanya. So ngayon, share mo naman, ano ba yung business mo? Ano ba mabibili dito? Ano ba Dito, yung mga pwedeng, tol, mga i-offer mo dito sa business Yun mo? nga, Invite mo sila kung- mamaya mag-ano kami ni Boss Jello. Iikot kami doon. So papakita ko sa inyo yung mga pwede natin bilhin, mga produkto. So una-una meron tayo dito binibentang branded bills. So yung branded bills natin 45 kg. Mixed tops down $600, 45 kg puro branded. Walang winter jacket doon. As in ano yun, summer mixed clothes. $600 yun. Tapos kung gusto nilang mag-walk-in $10 per pounds. So 100 pounds, $1,000. Oo. Kasi $10 per pounds. Tapos kung gusto nila kumuha naman ng mga regular bail, yung standard $150 to $300. Tulad nung iba kumukuha lang ng regular. Pero yung regular kasi ano yan take your own risk ba yun? Ukay is risk. Parang ganon in short. So marami kami dito pwedeng ibenta sa inyo like mga t-shirt, mga bags, mga shoes, mga pants. Ang pants namin $5 per piece. Tapos ito si General Singh, Air Force Commander. Tapos $5 per piece. Yung Levi's $5 per piece. Tapos yung bags, shoes, tapos jackets nasa $5 to $20. So kung nasa Pilipinas naman sila, pwede rin silang umorder sa atin by Contact bail. mo. Ang Luzon $100, ang Balikbayan box. Ang outside Luzon nasa $120. So marami akong pwedeng ipakita sa kanila mamaya kasi mamaya ikot kami ni Boss Jello. So papakita rin namin sa inyo kung ano yung mga pwede nyo i-avail. Kunyari may mga gusto kang business, especially franchise pre sa Pilipinas. Yan yung hinahanap ko ngayon sa Pilipinas, franchise. Ibang pa-franchise yung pre yung sa Pilipinas kasi may bubukas rin kami ng store doon. So Saan sa Pilipinas to? Para sa Quezon Manila, City. Quezon City. So precise yung galaw na, kumbaga magiging showcase lang siya. Oo. So pag lumapag ngayon yung item dun sa shop, kumbaga pagpasok ng tao, ano ba meron dito sa business na sinasabi na franchise. Titignan natin kung good investment ba to. Ay, ang ganda na ito, Carhartt, Nike. Ganun lang. Kumbaga, yun nga tol, kumbaga marami tayong sistema ngayon na ginagawa pero precisely, kumbaga yung galaw natin kailangan 100% sure. Smooth na ba? Smooth. Ngayon natutunan ko. Dati wala ako nun eh. Ngayon, alam mo na, smooth lahat ng Kailangan transaction kalkulado. talaga. Calculated. Kailangan numbers talaga, may numbers. Kailangan calculated eh. So lahat ng original. Di naman lahat Di naman lahat. Siyempre, Masabi mo namang di lahat. galing sa donation, bumibili tayo sa donation, di ba, sa mga Greenland. Di man, sino ba magbibenta sa'yo? Pre, bigyan mga original lahat. Sabihin nun, alam nga, pukinangin na walang original. Siyempre, question din ng mga ibang yun eh. So, saan ba kakontakin si Boss Vince? Ano pangalan ng business mo? Pangalan natin, meron tayong Facebook page, Galang Global Trading Company. So, mag-relay lang kayo doon pag business hours kasi connected kami dito. Minsan may mga pupunta dito na hindi tumitingin sa page, so minsan sarado. Oh, I see. So it depends pa rin kasi tulad nito winter season, medyo slowly kami ngayon. Gawa nga ng yung mga empleyado, yung iba ayaw pumasok kasi ang lakas ng snow. So understood kami, slowly day kami. So kaya mag-relate tayo. Ang Facebook page Galang Global Trading Company. Ang WhatsApp number natin 365-440-2033. Tapos ang ating address dito sa warehouse 2600 North Park Drive, Brampton, Ontario, Canada, DAC 120. Okay. Siguro yun lang ang mga At sa next time, makikita pa natin si Boss Vince. Interview Next time, natin siya. makikita nyo kami sa Grabe. Napakaganda ng istorya ng buhay ni Boss Vince. Maraming salamat. So ito lahat ng details niya at ilalagay naman natin sa caption. Kung paano siya kontakin, lahat yan lalagay natin. So maraming salamat, Mr. A. Ayan, salamat rin kay Boss Jello. Una-una, salamat sa imbita ni Paring Jello. So, huwag nyo kalimutan na i-follow tsaka i-share yung kanyang Facebook. Ano ba yung Facebook page mo, tol? Mr. A Talks. Mr. A Talks, ayan. Si Mr. A Talks, nandito lang sa around Toronto, Ontario. Kumbaga, nag-iikot, naglalagay. So, yung mga gusto pang ma-interview natin, comment nyo lang kung gusto nyo. At maganda kayong kwento ng buhay nyo dito sa Canada. Message nyo lang ako. Maraming salamat. Thank you.